Ang tanan ka ipahulamanay naton ang atong mga palamatian sa pagpamalando sa mga pulong sa Dios nga aton pag-salusaluhan, no? Kamusta ng mga anak sa Dios? Thanks God, I am okay, no? Oh, yun. Okay, no? Nakakaon na ka mo? Tapos may kamot ang nakakaon na. Sige, palakpak sa Diyos. Okay, no? So, mga sa Ginoo, sa sining udto, salamat kay El Shaddai, sa iya katampa di kaayo sa aton kabuhi, nga sa kabuhi naton ara sa nga wala na nababaya sa aton kabuhi. Salamat, no? So, sining kahigayunan, nga sa aton pagnilay sa mga pulong sa Dios sa sining basic Christian maturity. Amen. So, salamat gid sa aton Ginoo sa mga tao nga nagkaisa agud matikayon ini. No, ti amo na mangutod sa Ginoo ang tanan matigayon gid matuman ang tanan kun ang tanan magkaisa, magbuligay. Amen. So, ini kay gayunan para sa aton tanan, kay kung inyong madumduman, nagkaroon kita sa Catholic Life in the Spirit Seminar last year, no? Diri sa may Lipata, no? So, mangutod sa Ginoo, ang balkakainan ni Brother Regan, nabato niyo ng bala ang Espiritu Santo, no? Pagkatapos ang ibang tuyo. Busog mo na. Okay. So, sa sining udto, mga sa Ginoo, ang akon na ang topic na nahatag sa aton is about sa aton nga pagtuo, is about faith, mga sa Ginoo. So, ang pinaka gusto ko lang tagaan sa importansya sa aton nga pagnilay sa sining udto, mga sa Ginoo, isa ka butang na gusto natin matagaan sa importansya, no? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya? Sabi dito, nakikita mo ang isang tao ay itinuturing na matuwid sa kanilang ginawa at hindi sa pamagitan, no? Sa libre, no? Naging matuwid sila sa pamagitan ng pananampalataya. No? Sila sa may Santiago chapter 2 verse 23 sa kay Abraham, no, tungod sa iya pagtuo, no, ang iya pagtuo amo ni nagdala sa pagpakamataro sa iya nga kabuhi. Kagamaton din ba sa in mga sa Ginoo in Hebrew chapter 11 verse 1, from verse 1 hasta gid paidalo mga utod sa Ginoo hasta sa 24, mga utod sa Ginoo makita naton ang kabukusan. Nakusabihin, sa una yan, ang mga tao nga nagtuo sa Dios, na-display gidya ang gahom sa Dios sa ilang kabuhi. No? Sa nag-umpisa ini kay Abraham, no? Si Abraham, mga utod sa Ginoo, isang katao nga nagtuo sa Dios. Kag sa iya pagtuo, mautod sa Ginoo, gindala sa Dios sa isa ka sitwasyon na siya lang upod ang iya asawa, kag ang isa yabi kay hinablos sila, nagpanglakaton sila. Sa ila pagpanglakaton, mautod sa Ginoo, si Abraham ginpangakuan sa Dios. Amen. Taas kamot ang ginpangakuan sa Dios. No? Okay, no? Ang Diyos ay pangako sa aton. Ang nagani ginhatag niya si Kristo Jesus. Ang muning pangako sa Diyos sa aton nga ang sakripisyo, kamatayon ni Jesus sa krus sa Kalbaryo nga ang sino man magtuo hindi na mapahanga kundi may kabuhi nga wala sa katapusan natuman na nila sa Diyos. Amen? Tapos na sa Diyos ang tanan. Ba't ang aton subong iya ginatagaan sa focus, sa atensyon, sa aton pagnilay, sa sining udto, mga utod sa Ginoo na dapat naton magiparahan ini.
ini. Ano bala ini? Mga utod sa Ginoo. Si Abraham ginpangakuan sa Dios. Ang pangako sa Dios sa iya nga mangin amay siya, no? Mangin amay siya sang madamo nga mga katawhan. So mangutod sa Ginoo sa journey ni Abraham. Mangutod sa Ginoo edad niya 70 na, 80 na. Di, wala pa siya Japon, anak. Amen? Taas kamot ang wala pa anak. No, wala anak. Sige, sa may mga asawa, no, sa may mga bana, nga wala sang anak, taas kamot. Oo, may isa kita dire. Tapos hindi pa kita, may harapan. Okay, no? So, mga sa Ginoo, no, si Abraham, ginpangakuan sa. Nga ginpangakuan si Abraham. Tungod, nagtuo siya. Kag tungod sa pagtuo ngayon ginkaptan, ginsaligan, ginlauman ni Abraham ang pangako ngayon. So hindi wala sa sang nakita. Basta lang nagsunod siya, halin sa panahon, sa present time, halin si Abraham, mangutod sa Ginoo, sa lugar sa Iraq. Na amo na ang present time sa Bible sa una, mangutod sa Ginoo sa lugar sa Ur, mangutod sa Ginoo, di dira siya halin, ang present time subong si Abraham halin sa Iraq. Nagpanglakaton siya, kag sa iya pagpanglakaton, wala sa kabalo, kundi sa mga kanto. Amen. Basta lang, gasunod siya. No? Gasunod siya. So sa pagsunod niya, mangutod sa Ginoo, nagabot ang time, mangutod sa Ginoo, nakusudin, ining pangako sa Dios, nagahulag sa iya kabuhi, it's because sa iya pagsunod. Karon, 70 na edad niya. 80 na edad niya. Wala pagyapon. Ang pangako sa Dios nga mangin amay siya. So sa 80 na edad niya, kada wala pa Japon, tiyan mo na no, nagkaroon si Abraham sa anak, paagi kay Agar. Tungod sa asawa nga si Sarah, na gusto na nila makaanak. Di ko mapatay sila, sino ang manubli sa ila manggan. Di dapat may anak din. Amen? So kung may ara ka mo pala nublion, tapos wala ka anak, medyo problema ina. Amen? So kung matiyag mo nga daw wala, kag kung awayan mo lang na sa mga tao sa palibot mo, i-donate na lang ina sa mga, ganina? Sa charity. Kaysa sa awayan nila. Amen? Oo, hindi man i-donate mo sa simbahan. No? Amen? Kung may sulusubra, yatag mo sa gawain. Amen? Pang-anniversary. Okay, no? Tiyan mo na, no? 80 na edad niya, kita nila nga duha, wala pa Japon. Gani, nag-initiate si Sarah para magkaanak. Sa madali, nagkaanak sila. Pero si Abraham, the same ihapon ng iya panindugan, nga tumanon sa Diyos ang iya promesa. Nagtuo sa sagihapon. Kag nagabot ang time, mangutod sa Ginoo, no? Tapos sa diin, nagintuman sa Diyos ang iya pangako nga magkaroon sang anak si Abraham, kag amo ang magapanubli sa iya pagkabutang, kag ang iya nangin anak, ang pangako sa Dios ang kadamuon sa iya mangin anak, no, kasubong sa balas sa baybayon, kasubong sa mga bituon sa kalangitan. Di amo na mangutod sa Ginoo. So amo na ang senaryo sang pulong sa Dios nga naglakaton ang kabuhi sa mga Kristiyano halin sa pagtuo sa unang nga panahon sa atong ginikanan down sa panahon naton sugo. Amen. So sa literary mga sa Ginoo, ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay katapatan, tiwala,
o isang paniniwala na gagamitin na may malakas na pananalig. So, ang mga sa Ginoo, ang buong silimon, sang pagtuo, mga utod sa Ginoo. O silintiri, mga utod, no? Ang pagtuo, no? Magkakaroon ka ng pananampalataya, ang pananampalataya ay katapatan. Amen. Katapatan. No? Sang nag-umpisa ikaw na nagtuo sa Dios, nag-umpisa man ikaw nga magpangabuhi sa tampad nga pagpangabuhi. Mga utod sa Ginoo, kag silindiri tiwala o isang paniniwala na gaganapin na may malakas na pananalig. Ano pagit, mga utod sa Ginoo? No? Ang salita ng Diyos ay inilalagay ito sa ganitong paraan ngayon. Ang pananampalataya ay tiwala sa inaasahan natin at katiyakan tungkol sa hindi natin nakikita. Amen. Nahanungod sa hindi makita. Kagamo ninyo basa naton, mga utod sa Ginoo in Hebreo chapter 11, mga utod sa Ginoo. Na kung sabihin, hambal din sa mga taga-Hebreo, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan, at tiyakang tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. No? So, silingkirin mga utod sa Ginoo, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya. So, mga utod sa Ginoo, sa kabuhi naton sa atong seminar ining Basic Christian Maturity, mga utod sa Ginoo, nag-umpisa ini, mga utod sa Ginoo, halin sa baptism, halin sa Catholic Life in the Spirit Seminar. Nakasalansan ina, mga utod sa Ginoo, halin sa pagigugma sa Diyos, no? God's love, mga utod sa Ginoo. Pero kung magsaka-saka kagamay, may introduction. So, ang introduction about El Shaddai. Amen. And then, mga utod sa Ginoo, God's love. Ang pagpalangga sa Diyos. Pagkatapos naman, mga utod sa Ginoo, ang salvation. Tungod palangga kita sa Diyos, ginpadalayang iya bugtong nga anak, yang sino man magtuo sa iya, hindi na mapahama, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. O di, naluwas ka na. Hindi, tungod sa pagpalangga sa Diyos, nagtuo ka. Siling sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, no? Ang kaluwasan, grasya, regalo sa Diyos. Ang dapat mo lang himuon, tuuhan kag saligan ini. Ikabuhi ang pulong sa Diyos kag ang kaluwasan anytime. Kung saan o ka man mag-disappear sa kalibutan, maangkon mo ang kabuhi nga wala sa katapusan. Amen? Pagkatapos, mga sa Ginoo, sang salvation, masulod naman ang new life. Amen? Pagsulod sa new life, mga utod sa Ginoo, ti amo na no, nagbago ng kabuhi, mga utod sa Ginoo. Sa nagbago ng kabuhi, no, naglain na. Dati ang templaya mapait, subong, natamis na. Amen? Hello? Dupriyas pala sang taga-uma. Taga-uma. Kaya kung dito sa amon sa balay, sa bayas, ang tawag namon sa uma taga-bukid. Amen? Di kay ari na kung dili sa bukid area, sa nabukid nga area, ti ang tawag ko na lang kay ari na ko sa bukid, taga-uma. Siling sa taga-uma, mga utod sa Ginoo, makanto, siling niya makanto, tabala sa madwa. So, ining taga-uma, nagpabanwa. Nakaagi sa kapihan. Pag-agi niya sa kapihan, mga utod sa Ginoo, nangapi siya, order siya kape. Tagaan sa kape. Sir,
Ari ng order mo. Coffee with cream, mga utod sa Ginoo. Di hatag na sa iya. Pagkatapos, mga utod sa Ginoo, gininom. Pag inom niya, una-una niya nga inom. Ang nabatsagan niya, lasay. Ano man niya kape man? Mas dami itong kape sa uma. Amen? Hindi, pag magpangapi ka sa una, magkape ka sa uma, sa una, kung magkape ka sa uma, magutod sa Ginoo, matanong ka anay sa kape. Amen? Pagkaluto sa kape, ipuon mo, ibulag mo pa. Pagkatapos mo bulag, panitan mo, ibulag mo liwat. Pagkatapos mo bulag, sa malaya na, naluyos na, naluto na, galingon mo naman. Pagkatapos, mawatay din, sanlagon. Amen? Sanlagon mo, batukon mo kin. Pagkatapos na nasanlag na, galingon, bayhon naman. Pagkatapos, pumatod sa Ginoo, nga nabayo mo na, napino na. Ang imo naman imon, mapapukal tubig. Pagkatapos mapukal sa tubig, pumatod sa Ginoo, butang mo na to daya ng imo kape. Amen? Pagkatapos kape, pumatod sa salaon ang kape. Pag-inom mo, mapait. So, pumatod sa Ginoo kay mapait, ang imo naman sa tao sa uma, madalagan sa... Di mo kanto? Ha? Baka kalaman, wala yung atiyang gisang muna. Matapas sa tubo. Pagkatapos tapas ang tubo, dayon panitan kag mayaon. Amen? O, ginabidyo ko nilit-lit. Okay, so manunod sa Ginoo, so amo na pala kabudlay. Kung di mo balikan ang una, kabudlay ki. Amen? Subong yan, manunod sa Ginoo, kadasig sa kabuhi. Katawuhay sa kabuhi. Ang mabudlay sa una, mahapos na subong. Nga aman, bago mo sa una, ang proseso, kadugay, kabudlay, habuon ka, balhason ka, bago mo mag-inom ang mainit-init na kape. Subong instant 3-in-1. Amen? Masaksak ka lang sa 5 kapisos, may magwa ng kape. Tauhay na. Amen? So, muna, mangutod sa Ginoo, subong. Mangutod sa Ginoo, dati, may ano sa, ano bala, sa, ano ni gani, ang, ano sa tubig bala, ng ice, ice tubig. Ha? Ambot sa inyo yan. Subong yan, mangutod sa Ginoo, kung ara ka sa banwa, kapon mahal. Kaya mahal ang bottled water, mangutod sa Ginoo. Ang imo himuon, kuha ka lang piso mo, saksak mo to, may magwa na nga tubig para sa inyo. Amen? Ang budlay sa muna, hapos mo. Pero sa pihak sina, nga naghapos ang kabuhi naton, mangutod sa Ginoo, pero grabe, pressure kita katama. Amen? Pressure ka nga kinahanglan, may income kagid, may kwarta kagid, kay nga man, halos, no? Bulan-bulan, kinahanglan, may inugbayad ka sa kuryente mo. Amen? May inugbayad ka sa wifi mo. May inugpalog ikaw. May tubig ikaw mabalaytan. Maumabot na lang sa inyo. Amen? So, mangutod sa Ginoo, sa sining seminar naton, mangutod sa Ginoo, ginapakita din nga gusto tagaan sa importansya, sa pulong sa Dios, sa sining aton na seminar, ang pagtuo. Kasubong to gani, sining wagay na sa Catholic Life in the Spirit Seminar, may kaluwasan, may salvation, pagkatapos ng salvation, may new life, may bagong nakabuhi. Sining sang taga-uma na nag-inom sang kape, baw kalasay. Sa sige nga inom, amat-amat nagakatunaw ang kalamay. Siling niya, baw, kanaming kalintiya sang kape sa Vanuatu.
Kay samtang nagadugay, naganamit na naganamit. Amen? Nga aman, wala yan na lugay. Amen. Wala na tunaw ang kalaman. Di sila niya, sa una-una yan nga inom, mapait. Sa dalayon, nagatunaw. Hasta sa ulihi, gamay na lang ang nabilin. Amo na itong pinakapinali. Kaya nga aman, di amo itong lapuyot nga kalamay. Ilawan. Ambot nga, nakalabot kita tira. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, marunong sa Ginoo, no? Silintiri, bilang mga tagasunod ni Kristo, hinahangad natin magtiwala at lumago sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya kahit hindi natin ito nakikita physically. Pag nagtuo ka, hindi mo makita eh. Amen? Tanawan niyo. Ari ang kamot ko. Mangutod sa Ginoo, magsiling abi ako, may Bible, wala. Wala. Amen? Magsilinggoy ako, may cellphone, wala. Wala, siyempre. Pero ang pagtuo, nagatudlo sa aton, nga magsalit, kag maglaom, ginapaisog kita sa aton pagtuo sa pihat nga wala ikaw sang nakita, wala ikaw sang nakaptan, wala ikaw sang nabatsyagan, but it's because nagatuo ka sa Dios. Hindi makita naton, pero ginadisplay sa Dios ang iya kagamhanan, agud pamatutan ang pagtuo naton nga nagahulat sa kabuhi naton kanya. Amo ina na utol. Wala nagatanaw ang Diyos kung may kwarta ka o kung wala. Kaya ano man ang may ara kita subong, sa isang kisap mata, pwede yan mo wala. Amen? Kasi hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang kung ano man ang mga nasa atin. Nung sang nabanhaw si Jesus, kay Tikwarisma subong, balikan ko lang. Sang nabanhaw si Jesus, nagpakita sa iya mga gintutunan. Sang nagpakita sa iya mga gintutunan, sa una niya mapagpakita, wala si Tomas. So tungod wala si Tomas, ginsugiran na lang sa mga alagad si Tomas nga nakita nila si Jesus. Siling ni Tomas, siling niya, kung hindi ko magulo ang akong kamot sa iya kilid, kag kung hindi ko masuksok ang akong tudlo sa buho sa mga lansang sa iya kamot, hindi ako magpati. Karon, nagpakita liwat si Jesus, arak na si Tomas. Mangutod sa Ginoo, sa nagpakita na si Jesus, automatic ginhambalan niya si Tomas. Siling niya, Tomas, idabot diri ang imo kamot. Idabot diri ang imo tudlo, kag igulo diri ang imo kamot. Ang iya ginamin sa iya kamot, kag sa iya kilid. Ang siling ni Tomas, kay simple, tribukawo na. Siling niya, hindi ako magpati kung hindi ko makita. Karon sa nakita na si Jesus, insiida, kumpronta dayon si Tomas. Pag silin niya kay Tomas, ano ni? Ano silin ni Tomas? Ano silin ni Tomas? Ginoo ko ka, Diyos ko. Ang kasunod sila, siling ni Jesus, Tomas, nagatuo ka bala, kay nakakita ka sa ako. Siling niya, Tomas, bulahan ang nagatuo, bisan wala nakakita. Sa sininga hapon, mga utod sa Ginoo, alauna, dos, diba? Sa sininga hapon,
ginapahanumdum sa pulong sa Dios sa aton tanan. Ang Dios wala nagabase sa kung anong may ara kita. May kwarta ka, na may pangabuhin mo, dako sweldo mo, anuman may ara kita. Ini tanan hindi basihan. Kay ang tanan pwede madula sa isang igla. Ano ka man kapigado, ano ka man ka abudlay sa imo ginaatubang sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Pero kung lubos ang imo pagsalig, paglaom, pagtuo sa Dios, tuod wala ka mahimo sa imo kabuhi tungod sa imo kapigaduhon, but pero tungod sa imo pagtuo, ang Dios may mahimo sa tagsa-tagsa. Mahimo sa amo na nakinahanglan natong magsalig kag maglaom sa iya kag hindi mo kaya niya para sa imo. So mga doon sa Ginoo, silindiri, ang bagay na ito ay dapat, sabi dito, ang bagay na ito ay dapat nating galugarin ang papel ng pananampalataya. Ang ating paglalakbay sa buhay Kristiyano at ang epekto nito ay para sa ikabubuti ng ating buhay paglilingkod. At sabi pa dito, tingnan kung paano naaapektuhan ng ating pananampalataya ang buhay sa pamagitan ng pag-aaral ng higit sa mga bagay na ito ayon sa salita ng Diyos. At sabi pa dito, ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa buhay Kristiyano at pinag-uusapan ito sa buong Biblia. No? Pinag-uusapan ito sa buong Biblia. Sa katunayan, sa buong tipan ng pananampalataya ay nabanggit ng higit sa 200 beses ang salitang pananampalataya. In New Testament, maraming mga kadahilanan. Ang pananampalataya ay napakahalaga para sa atin. Importante din ang pagtuo sa atong kabuhi. Kay madula na ang tanan, ang importante ara ang pagsalig mo sa Diyos. Ang tanan madula. Kag even bisan ng Bible madula ang tanan. Madula sa atong kabuhi. But kung ini nakapangkit na sa atong tagipusoon. Amen? Nakapangkit na sa atong huna-huna. Ano man yung matabo, ang pagtuungay na magapabilin kag magapabilin sa kabuhi natin tanan. Amen? At sabi pa dito, mga kapatid, halimbawa ang kaligtasan ay nangangailangan sa atin na magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Tama naman. At maraming mga himala si Jesus sa pamagitan ng pananampalataya ay pinagaling ang lahat ng karamdaman, kahit patay, kahit ano pang mga problema ay kayang ayusin at sabi dito, pagpapagaling ng ating Panginoon. At sabi pa dito, bago tayo sumisid ng mas malalim sa banal na kasulatan, narito ang ilang mga sagot sa mga karaniwang nagtatanong tungkol sa pananampalataya. Sumunod sa Ginoo, ano nga ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay nababahagi ito sa tatlo. Una, mga utod sa Ginoo, no? Silingdiri, mga utod, nababahagi ito sa tatlo. No? Salamat na dala ni Father Martia. Amen. Okay, palakpakan natin sa El Shaddai. Hallelujah. O sabi dito, nababahagi ito sa tatlo. Okay. Kung aton madiparahan, mga utod sa Ginoo, no?
ginapakita diri sang diri mga utod sa Ginoo ginapakita diri ang pagtuo, ang pagsalig mga utod sa Ginoo kag ang paglaom. No? O sige, palakpakan natin sa El Shaddai. Hallelujah. Isa ni sa mga gusto naton matiparahan sa aton kabuhi, no? Nababahagi ito sa tatlo. Una, tinatawag itong believing faith. Pangduha, tinatawag itong trusting faith. At ang pangtatlo ay tinatawag itong expectant faith, mga utod sa Ginoo. No? Believing faith, trusting faith, mga utod sa Ginoo, no? Expectant faith, mga utod sa Ginoo, na kung sabihin, imugid bala siya ginapaabot. Amen? Abi nyo, tamaan gid ka misteryo ang pagtuo. Hindi gid saya hindi bisan sino, wala gid sang maka-explicar sini sang pinakaklaro nga gusto ya dalon sa aton agud mabatsagan naton. Amen? Unless na lang nga kung ang Diyos maghula sa kabuhi naton. Kaya hindi mo sa maintindihan. Isipon mo, mapati ka sa wala. Amen? Kabudlay-budlay, patihan ng wala. Amen? Akin niyo mo sa Ginoo. No? Kabudlay ka dyan. Papatihon mo siyang wala. May mga tao nga nagpalapit sa amo, nagpa-pray over. Pagkatapos nila palapit, Brad, ipangamuyo, abi ako, Brad. No? Di ikaw naman, basta nagalakad ka sa pagtuong, basta sino mapangamuyuan mo, mag-aayo ah. Amen? Sa una, sa pag-opa ko sa gawain, kapangita ako sa mga naposes mo. Kapangita ka kung sino itong may masakit, may balatian. Kaya nga manood sa Ginoo, ang imong pagtanaw, matapatan lang sa kamot mo, mag-aayo mo. Kagabi nyo, gin-prove na sa Diyos. May maging pre-over ko dili sa may alimod dyan. Yung pre-over ko, mangutod sa Ginoo. Ang kataason niya, mangutod siya, taas pa sa katsumuso, taas pa na. Bakong mata mo. Ang iya sakit, mangutod sa Ginoo, sa iya nawong, sa iya nga itsuraw, sa iya gawi. Ang iya nga gawi, ang iya mata, ang iya ilong, ang tanan, bibig niya, naghabok. Kag mangutod sa Ginoo, daw bula. Hindi na sa makakaon, ginasudlan na lang to sang straw, ang bakbakya. Ginasuyog niya na lang. Kaya hindi man sa pwede nga i-injite, kay okay pa man sa sulod. Pero, hindi sa makakaon, tungod gahabok ang bibig niya. Ang mata niya, gabuluslo na, mangutod sa Ginoo. Karon, mangutod sa Ginoo, sining isang workers ang nalimod dyan, sining niya, Brad, i-pre-over na itong sining niya. Ara lang na, lapit sa tinda, ang balay, mangutod sa Ginoo. Wala niya sila gatay sa gawain. Nagpa-pre-over lang. Karon, mangutod sa Ginoo, ginkantuan naman, gin-pray ko. Mangutod sa Ginoo, sining ko, Lord, hamban sa imong mga pulong. Nga ang mga tigulang sa iglesia, kung may awat, kung may mga nagapasakit, magtawag sa tigulang sa iglesia. Wala ko pa man ginakabig na tigulang, ako siya to, kay bata man ako siya to, pero pagtuo ba lang. Napakita ka sa may masakit mo. Karoon mo ito sa Ginoo, pray ko na. Pag-pray ko sa iya, ko na una, nagsalmo ako. Ay sa muna, hindi ko na sa ulo ang salmo. Nabasa ko lang sa panyo. Basa ko. Pagkatapos na, mangutod sa Ginoo. No? Gaplastar na ko. Kapagkatapos na dapat ko lang ang akon kamot sa iya, malakat ako dayon. Maayo man ako hindi. Ang protante, ito ko nakamuling. Hello? Ay, ano na yan, mangutod sa Ginoo. Maayo man sa ako hindi. Sige, puli ka na tayo.
Hindi na sa magpaabot, wala ko mga brother. Kapabot-abot mo na sa, pero hapon nyo, ano nyo natabo? Pag tapos ko sa basa sa salmo, lugar ngay tungtong ko ang akon kamot sa iya ulo, nungutod sa Ginoo, kulpi lang nagbalik sa normal ang iya itsura. Nagbalik. As in, ang bibig niya nga daw mga inumo kung kadagbot. Ang itsura nga daw mula nga nagpula-pula, nungutod sa Ginoo, kulpi lang naghiyos. Nagbalik sa normal. Kaginsikitan ng ayong tubig. Gusto sa kasawa, istro. Siling sa panay, ayaw na ako, ayaw na. Inom sa diretso. Pagkatapos na, siling ko, brother, God bless tayo, kukuha sa sapatos ko kung magkakan. Bayaan ko tayo. Amen? Amot, subo ko na to. Hello? Kita. Tiyan mo na, mohon sa Ginoo. Basta lang, gatuho ka. Nga ang Diyos may mahimo sa imo kabuhi. Ang sabat niya, oo. Amen? Mag-i-pre-over ako nung mapatay na sa sakit sa tiyan. Halos bilog nga isa kaadlaw, isa kagabi nga pasakit sa tiyan niya, makutod sa Ginoo. Hadlokan sila ng hospital kay wala silang kwarta. Gintawag ako. Kasi niya, brother, niya dumapatay na kita ng asawa ko, galupin mo. Alas 12 sa gabi. Gabugsay ba ako na? Mangutod sa Ginoo kay saan sa dagat. Nagtabog ko sa piha, mangutod sa Ginoo ba, kaninong alas 12 sa gabi. Pag abot ko to, uraroy, si Leah, mangutod sa Ginoo, nag-uraroy sa kasakit. Nga nagapamilin-bini na. Siling ko sa iya, gapati ka ba lang nabuhi ang Diyos? Kapati ka ba lang na kaya kaayohon sa Diyos? Pag sila niya, oo, insigit na tayo sa ko, maayo ka na, tayon ko lahat. Kuha kong chinilas ko, balik ko sa baruto, buksay, buksay. Samtangalan ako sa tunga-tunga, mangutod sa Ginoo, dira sa bayas tunga-tunga na. Ang mga tao sa ginhalinan ko, nagkinalipay na sila, nagkinasadya na sila. Sila niya, sus, amang malagaling na kadali. Hello? Naman! Tungod sa pagtulog. Ayhan, tanan kita, maaari diri. Ano man ang nalapot mo subong sa imo kabuhi, hindi na yan tungod sa kusog mo. Hindi na yan tungod sa alam mo. Hindi na tungod sa kung ano man na may arata. Tungod na sa pagsalig natin sa Diyos. Nga aman, buhi ang Diyos sa atong kabuhi. Ganyan sa sininga hapon, tandaan natin ang promesa sa Diyos sa atong kabuhi. Tandaan natin, wala ang Diyos nagapaslaw sa mga nagasalig kag nagatuo sa iya. Amen? So, finally, mga doon sa Ginoo, matapos na kita yung mga balaka. So, silig din mga doon sa Ginoo, ang pulong sa Diyos, padayon nag-remind sa tagsa-tagsa sa aton. Bago tayo, sabi dito, bago tayo sumisid ng mas malalim sa banal na kasulatan, narito ang ilang mga sagot sa mga karaniwang nagtatanong kung ano ang pananampalataya. So, ang pananampalataya, nahimo ini sa tatlo. Una, believing faith, trusting faith, expectant faith, mangutod sa Ginoo. Ikadua, paano ito napapalago sa buhay natin? Ang pagtuo, kinahanglan maglago sa kabuhi natin. Paano ito napapalago, mangutod sa Ginoo? Una, kailangan natin bumabad sa mga salita ng Diyos. Bumabad sa salita ng Diyos. Sa tanan na wala nagpauli, sa tanan na nagpabilin dire, tungod nagpabilin ka dire, anuman ang pangayuon mo sa Diyos, answer prayer ka sa agaw nila. Mga doon sa Ginoo, tandaan natin ang pulong sa Diyos. Siling sa Romans chapter 10 verse 17, ang pagtuo nagahalin sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Pamati lang bala na pamati. Hindi halay ka panibog sa problema.
problema kay wala ka na mahimo sa problema nga na. Anong halayo na kapalikit mo? Amen? Sabagay Junjun, sige lang bisan damo ako sa mga alatuba mo, mga sitwasyon, kasi siyempre may sakit na kabilog na asawa, kag may ara kami apat kabilog na anak, nga nag-ailis ko laban, puro lang tanan, ikaw na Lord ang bahala. Amen? Hindi wala man ako sa sweldo, wala man ko sa mapasalig sa kabataan ko, na may bulanan ako, na ginabaton na maihatag sa ilang wala. Pero ang Diyos tampan. Hindi ko mahatag ang ila ginapangayo, pero ang Diyos gagamit sa ibang nga tao para sa ila kinahanglanon, para ma-prove sa tagsa-tagsa sa aton na ang Diyos gamhanan ang iyang mga pulong nagahulan sa kabuhi naton. Palakpak na may kasamang singawan. Pangduha, no? Silindrip. Paano mapalago ang pananampalataya? Una, sa pamagitan ng pagbabad sa salita ng Diyos. Pangduha, kailangan natin harapin at daranasin ang mga suliranin at pagsubok sa buhay paglilingkod sa Diyos. Naghipos ang tanan. Amen? Pag-abot na gani sa pagsubok, pag-abot sa answer prayer, tasig kita. Pag-abot sa testing, pag-abot sa trials, gaginhawa kita tinalo. But, for your information, mga utod, si Jesus, sang nabaptize siya sa Holy Spirit, gindala sa sang Espiritu Santo sa ilan. Agod subukin. Amen? So, ginsubok siya pagi sa sang siya gingutom, siling ni Satanas, aring bato, himuang mamangin tinapay. Wala natintar si Jesus. Kaya nga aman, siling niya, hindi lang sa tinapay, nagakabuhi ang tao, kundi sa tagsa ka mga pulong, nga nagkakawas sa bibig sa Diyos. Ginhimo paging ni Satanas, ang sunod. Gindala sa pinakamataas nga tore sa templo. Kung ikaw ang anak sa Diyos, lukso ka pa idalaw, kay ang Diyos magapadala sa iyang mga anghel, ang hindi masama ng imutiin sa mga bato. Siling ni Jesus, hindi mo pagtintanon ang Ginoo kay mo Diyos. Hindi natintar si Jesus, mangutod sa Ginoo. Siling niya, palayo ka sa Satanas. Pagkatapos, mangutod sa Ginoo, gindala yung pagin si Jesus sa pinakamataas nga bukid, mangutod sa Ginoo. Kag nagsiling, siling niya, ginhatag sa amon. Kag ihatag ko ini sa imo, kung magluhod ka sa pagsimba sa amon. Sa pagti Jesus, siling niya, Satanas, ang Ginoo kay imo Dios, siya lang ang imo pagsimba. Amen? So may mga temptation nga nag-aabot sa aton kabuhi para lalo pa mapa-strengthen, mapabakod, mapaisog, mapabag-on ang aton pagtuo, kay ining pagtuo magadala sa kaayuhan sa tagsa-tagsa sa aton. Palakpakan nato ng Diyos. Magatindog kita sa sining hapon, mga utod sa Ginoo. Ako sa